At nagagalak po ko na dito po ako napunta sa inyong pag-aaral po tungkol sa Panginoon po. No? Nakukuha po ako doon sa Salmo 20, sinasabi po nila, iniwan daw po ng Panginoon noong 99 na natupa po, na tinanap yung isang tupa. Kung tayo po ba, tayo kagaya po nito, no, na nagtipon-tipon po tayo dito, pag may naliligaw po ba dito sa ating mga kapatid, inano niyo po ba, ina-assist niyo po ba, kumbaga, tinutulungan niyo po ba siya na mag-grow? Yun lang po ang aking katanungan. Maraming salamat kapatid sa napakagandang katanungan mo. Una po, ang mission... Opo. Hello yan. Okay na bro? Okay na po. Alam mo kapatid, ang mission ni Kristo at ng ating simbahan, hanapin at iligtas ang nawala. Basahin natin ang Lucas 19 talatang 10, ito po ang nakasulat. Luke 19 at verse 10, ito po ang nakasulat. Kapatid na Che, pakibasa po. Luke 19 at verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. So ano ang mission ng ating Panginoon? Hanapin at iligtas ang mga nawala. Kasi yun ang objective ng Panginoon. Hanapin niya yung mga nawala o makasalanan. Sabi sa Mateo 9:13, ito po sabi ni Kristo. Matthew 9 verse 13. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag na mga matuwid, kundi na mga makasalanan. Kasi hindi niya natatawagan yung matuwid kasi sa kanya na yun, di ba Jay, no? Ang tinatawag niya yung mga makasalanan. Katulad halimbawa, no, kapatid na Rayo, si Pablo. Ang tawag niya sa sarili niya, Pangulong Makasalanan Pero nasumpungan din siya ng Panginoon sa Damasco. Kaya sabi niya sa unang Timoteo 1:15, ganito po ang ating mababasa. Gayumay dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong Makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ayun, naintindihan mo yun, Sister Rayo, na parito si Kristo para hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Narinig niyo po ba ako, Sister Rayo? Amen po, amen. Ngayon, nung nasi Kristo na po, nasa kanan na po siya ng Diyos, siyempre po, nagsugo siya ng mga manggagawa. Ang isa sa mga kinasangkapan niya, yung 12 apostol. Tapos yung mga 12 apostol, ng 70 hanggang sa dumating po sa panahon natin na nakaalam tayo ng mabuti na tayo po ay nagiging kamanggagawa ng Diyos. Kumbaga, we are co-workers of God. Yung puso ng Diyos, yung utos ng Diyos na gusto niyang iligtas ang makasalanan, kumukuha siya ng mga tao para maging kasangkapan sa paghahanap ng mga makasalanan. Basahin natin ang 2 Korinto 6:1, kapatid na Che. 2 Korinto 6:1. 6:1. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanik din naman namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Kaya tayo, mga Kristiyano tayo, Sister Rayo, meron din tayong atas na katulad ng ginagawa ni Kristo, pinababalik din natin at pinagmamalasakitan, tinuturuan, ginagabayan, ibinabangon yung mga tao po na may na nalugmok sa kasalanan. Katulad ng mababasa natin sa Santiago 5:20, ganito po ang ating mababasa. Santiago 5 ang talatay 20. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya nga ang tawag sa atin sa English, ate, kapatid na Rayo, soul winner. Tayo ay soul winner. Nahanap din natin, kami nga po gabi-gabi, punta rito, punta doon, kahit tulay, kahit release ng tren.
naghahanap kami ng mga kaluluwa na ibabalik namin sa Panginoong Diyos. Pinalalakas, pinatitibay, okay na po ba, Sister Rayo? Amen po, amen. Ulitin lang ni RJ ng konti, Jay, pakiulit lang po yung ating sinagot kay kapatid na Rayo in summary. Yun nga po, in summary po, no, na ang isa po sa mga misyon ni Kristo ay hanapin at iligtas ang nawala. Tulad po ng bawat isa sa atin na tayo po yung mga makasalanan, no? Ngunit nung nasa kanan na ng Diyos si Kristo, nasa kanan na ng Diyos si Kristo, nagsugo po siya ng mga manggagawa. Pinasimulan po yan ng 12 apostol, hanggang sa nagtalaga ng mga 70, hanggang sa dumating po yung panahon natin ngayon na tayo po, no, tayo pwede maging kasangkapan ng Diyos as a co-workers of God. Na bilang Kristiyano, tayo po ay naatasan na maging tulad ni Kristo ang gumagawa ng pagmamalasakit, pagpapalakas, pag-alaga, paggabay sa mga taong lugmok ng kasalanan, na tayo po ay nagiging isang soul winner. Nasa Biblia, basahin mga kapatid na Cherry, yung soul winner. Wala po yung audio, bro. Basahin mo yung Proverbs 11:30. Meron na, Gary? Ako, meron na po. Basahin natin ang Proverbs 11:30. Ito po sabi na meron talagang soul winner. Ikaw, Sister Rayo, sana maging soul winner ka rin. Maging kasama namin sa paghahanap ng kaluluwa. Pakibasa. Proverbs 11:30. Sa English. The fruits of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Kita mo, he that winneth soul is wise. Yung nag-aakay ka, meron tayong topic, di ba, isang taon, kapatid na Jay? Isang akay, ano yan? Isang akay, isang kaligtasan. Yan. Maraming salamat, kapatid na Rayo. Tanong pa ko kayo.